Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, surveillance aircraft ng Estados Unidos pinadala sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Ayon sa inilabas ng isang Chinese state media na namataan ng China ang surveillance aircraft ng Amerika sa lumilipad sa ibabaw ng West Philippine Sea at South China Sea, sinabi din ng China na pinagdibintangan ang US surveillance aircraft na naglalagay ng submarine detector sa karagatan. Agad naman inilabas ng China ang actual video. Makikita natin na ginamit ng Estados Unidos ang P-8A Poseidon surveillance aircraft upang magbagsak ng isang maritime equipment sa karagatan. Sinabi naman ng China na isa itong submarine detector. Kung pasok ang paglalagay ng submarine detector ng Amerika sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ay wala ng karapatan ng China para pakialamanan nito dahil ang paglalagay lamang nito bilang pagbabantay sa ilegal nilang panghihimasok. Matatandaan kasi iniulat ng isang opisyal sa Mindoro na ilegal nang may nakakapasok na Chinese submarine sa Mindoro, na talagang nakakabahala na dahil hindi ito alam ng taong bayan. Isang mataas na opisyal ng US noong Huwebes ang nagsabi sa isang Chinese counterpart, na ang mga pagtatalaga ng Washington sa pagtatanggol sa Pilipinas ay ironclad matapos ang isang marahas na sagupaan sa West Philippine Sea. Ang Deputy Secretary of State na si Kurt Campbell ay nagbigay ng seryosong alalahanin tungkol sa mga aksyon ng China sa isang tawag kay Executive Vice Foreign Minister Ma Jiaoshu. Inulit ni Campbell na ang mga pangako ng US sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ay nananatiling matatag. Sinabi ng tagapagsalita ng Departamento ng Estado na si Matthew Miller sa isang pahayag. Pinalibutan at sumakay ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard na may hawak na kutsilyo, patpat at palakol, ang tatlong Filipino Navy boat noong nakaraang linggo. Sa pinakamalubhang bilang ng mga lumalalang confrontation, iginiit ng China ang mga pag-aangkin sa estratehikong South China Sea at hiwalay na naglagay ng presyon sa Taiwan, na itinuturing nitong bahagi ng teritoryo nito. Ang Estados Unidos ay nagbibigay ng mga armas sa Taiwan ngunit sadyang hindi maliwanag kung ito ay magtatanggol sa pagsalakay ng mga Tsino. Sa kabaligtaran, ang Estados Unidos ay may kasunduan sa pagtatanggol sa Pilipinas na nagsimula noong 1951 na nagsasabing ang Amerika ay tutulong sa dating kolonya nito kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake. Sa kabila ng maraming mga lugar ng tensyon, ang administrasyon ni Pangulong Joe Biden ay nagtrabaho upang palawakin ang komunikasyon sa China upang mabawasan ang pagkakataon ng mas malaking salungatan. Nangako ang Pilipinas at Amerika na mamuhunan para sa rotational force posture sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito ang kinumpirma ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, matapos ang naging pag-uusap ni Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at US Secretary of Defense Lloyd Austin, sa pamamagitan ng phone call kasunod ng bayolenteng insidente sa Ayungin Shoal noong ika-17 ng Hunyo, kung saan naputulan ng hinlalaki ang isang Navy personnel sa panghaharas ng Chinese forces. Sa isang official statement, sinabi ni Press Secretary Ryder, na muli ding pinagtibay ng dalawang opisyal ang commitment para sa pagpapalakas pa ng alyansa ng Pilipinas at US para suportahan ang kanilang shared vision para sa malaya at bukas na Indo-Pacific, kabilang ang kooperasyon sa like-minded partners at bilateral initiatives para palakasin ang information sharing at pagpapahusay pa ng kapasidad ng Armed Forces of the Philippines. Pinagtibay din ni Austin ang ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas matapos ang kamakailang mapanganib na aksyon ng China laban sa mga tropa ng Pilipinas sa Ayungin. Binigyang diin pa ni Secretary Austin ang patuloy na suporta ng US para sa Pilipinas sa pagdepensa ng ating sovereign rights, at tinalakay din ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng pagpreserba ng mga karapatan ng lahat ng bansa sa pagpapalipad, paglalayag at pag-operate ng ligtas at responsable saan man na pinapahintulutan ng international law. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinaw ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagsampa ng Pilipinas ng protesta laban sa China. Sinabi ng Pangulo noong Huwebes, na habang ang kamakailang paghaharap sa Ayungin Shoal ay hindi isang armadong pag-atake, ito ay isang sinadya at iligal na aksyon. Tawag niyo na po ba si Ambassador Wang Silian regarding po dun sa Ayungin incident, sir? Well, we have called him many times.
The, well, the DFA will have to decide to formalize a discussion with the ambassador, but we are actually constantly in touch with him. I think we have already made our position very clear. We have made our objections to some of the actions that were undertaken by the maritime forces of the PLA. Also, our objection to that, we have also made it very clear, not only to the ambassador, but also to Beijing. It will really depend on how formal we want to make this complaint. But you know, we have how many? We have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarches. So we have to do more than just that. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong position namin, hindi namin gusto yung nangyari, and that's it. But we have to do more than that, so we are. So we're doing more than just that. Sir, just a quick follow-up. Do you think, sir, it was an armed attack? Kasi, sir, It was a? was it an armed attack, sir? Kasi, It's not armed. Walang pumutok. sir, Hindi bakit tayo tinutukan ng baril. Sorry, sir. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo, they boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. So, although there were no arms involved, nonetheless, it is still a deliberate action, and it is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Sir, last na on my part, bakit lang po nagkaroon tayo ng statement na ito ay misunderstanding or accident? Because May nung una, conflicting tinitignan pa lang namin yung data. Eh baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom at nakausap ko si Admiral Torres, lahat na pati na yung mga seaman, sinabi ko ano ba talaga nangyari? Eh, maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Thank you, sir. Thank you. Nagsalita si Marcos sa unang pagkakataon sa confrontation sa West Philippine Sea kung saan inatake ng Chinese Coast Guard ang mga tauhan ng Philippine Navy. Kamakailan ay nagtungo si Marcos sa Western Command sa Palawan, kung saan personal niyang nakausap ang crewman ng armed forces na nasugatan sa engkwentro sa CCG. Patuloy din ang paghahanap ng gobyerno ng peaceful resolution hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.